Okay, tayo pong muli ay papunta sa mga misyong ipinagkatiwala ng Panginoon sa kabundukan. Mapapansin po natin, mas lalo pong hirap ang daan po ngayon papunta sa kabundukan dahil po sa patuloy na pag-ulan. Ngunit sa biyaya po ng Panginoon, ang mga lubak, matarik na akyatin, mga madudulas sa daan, ang putik, at ang hirap ng daan ay hindi po magiging hadlang upang hindi maisulong ang Ebanghelyo ni Kristo at upang hindi maiparating ang mabuting balita galing sa salita ng Diyos. Ito po, bababa po muna tayo rito dahil po talagang madulas po ang daan dito sa parte pong ito. Ngunit talaga pong sa sobrang dulas ay talaga hindi po nakayanan. Kaya ulitin po, try lang ng try. At kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, ika nga. Yan po si Missionary Prince, talagang nakangiti pa rin kahit na talagang bubog ang kanyang katawan at ang balakang. Yan po sa ministry, ngiti pa rin, masaya pa rin. Dahil ang biyaya ng Panginoon ay patuloy po nararanasan sa paglilingkod po sa Kanya. Pero alam nyo mga kapatid, ang buhay po parang ganito rin. Hindi po palaging maayos ang daan. Sa buhay may mga lubak, mga problema, mga pagsubok, mga matatarik na mga akyatin sa buhay. Pero minsan alam nyo po mga kapatid, tandaan natin pag magaling ang driver, kagaya ni Missionary Prince, magaling ang driver kahit gaano kahirap ang daan, kakarating ka sa pupuntahan po ninyo. Ganyan po ang Panginoon mga kapatid. Kung siya po ang driver ng buhay po ninyo, ang buhay natin kahit maraming liko, bangin, mga rough roads, iligtas ka at makakarating ka sa napakagandang destinasyon na inihanda ng Diyos para po sa atin. Sabi nga ng Proverbs chapter 3 verse number 6, "In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths." Kaya mga kapatid, ang tanong, sino po ba ang driver ng buhay po natin? Dapat po si Lord yan. Sapagkat kung ang Panginoon po ang driver ng buhay natin, siguradong may katiyakan kang makakarating sa tamang lugar at napakagandang destinasyon. Tandaan po natin, life is not always about having a smooth road, but trusting the one who drives you through the rough ones. It is not the road that determines your destination, but the driver who takes you there. Tandaan po natin, when God is the driver of your life, even the roughest road becomes the safest paths. Ngayon po, hindi naman pinangako ng Diyos na palaging smooth ang daan. Pero pinangako niya na safe ka hanggang makarating sa patutunguhan. Tandaan po natin, the quality of the driver matters more than the quality of the road. Kaya mga kapatid, dapat ang driver ng buhay natin ay ang Panginoon lamang.